Okay, good morning brethren. Today, mayroon naman po tayong pag-aaral sa salita ng Panginoon about salvation. And today, ang pag-usapan natin ay salvation through bridge illustration. Alright? And bago tayo mag-umpisa mga kapatid, ano ho bang ibig sabihin ng bridge illustration? No? Pinapaliwanag natin dito yung salvation sa pamagitan ng tulay. Okay? Ang ibig sabihin, sino ba ang nagtutulay sa atin sa Panginoon? Alright? So, ganun ang ibig sabihin nun. So, bridge illustration. Who bridges us to God? Parang ganun. Now, what's the use of bridge? Di ba ang purpose ng tulay or bridge is to connect or to bring someone from one point to another end. So, parang, say for example, in the river, no? Para makatawid doon sa kabila. So, now, we will talk about spiritual application, no, about bridge, no, ganito. So noong unang panahon mga kapatid, if we study the Bible, noong unang panahon noong kinreate ng Diyos ang tao, it was perfect, it was very good, no. So in order for him to be and that period is called the period of innocence. So in order for him to become righteous, because God is righteous and God is holy, in order for him to be mature, no, ay kinakailangan niyang to undergo a certain commandments, and that is a test, no, from God to them. So sinabi doon sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, and God commanded the man, saying, of every tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So, binigyan ang tao ng Diyos ng isang test in a form of commandment. If really they will pass or if really they will be successful, so they can multiply and replenish the earth with a godly people. But sadly, ano pong nangyari? God disobeyed man. Man disobeyed God. No? So, ang nangyari, nagkasala sila. And now, they become a sinner people. No? So now, ang problema ngayon, nung nagiging makasalanan sila, alright, ang tao ngayon ay, in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And that is in hell mga kapatid. So, what happened? Ang tao ngayon ay gumagawa ng kanyang sariling tulay patungo sa kalangitan. Normally, ganun ginagawa ng tao. They will do good, they will spend money, they will be matulungin, and they will use their riches, their knowledge, education, whatsoever. So, ganun ang ginagawa ng tao. Alright? In order for him to be yung malapit sa Panginoon. Okay? So now, pag-aralan natin ngayon kung ano ba ang nagtutulay sa tao doon sa kalangitan. So, unahin natin yung good works. So, ang ginagawa ng tao ay gumagawa siya ng mabuti para magkaroon ng kaligtasan. Pero, ang tanong, yan ho ba ay paraan ng Diyos? Okay. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay. If we are talking about good works para maligtas ka, ito ang sinasabi dito. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So dito pa lang, pag pinag-usapan natin mga kapatid yung good works para maligtas ka, para makarating ka ng kalangitan, hindi na pumapasa. Bakit? Sinabi na dito for by grace are ye saved through faith. Hindi talaga sa mga mabubuting gawa, ang tao ay naliligtas. Okay? Not of works, lest any man should boast. Bakit? Kasi pagka good works ang pag-usapan natin para makarating tayo ng langit, ang tao pwedeng magmapuri. Kaya ang sabi diyan, not of works, lest any man should boast. Should boast. No? Pwede nang ipagmalaki pagka good works ang pinag-usapan. Okay? So, ibig sabihin, kung ang good works ang magtutulay sa'yo patungo sa kalangitan, hindi pwede. Okay? So ano pa? Sabihin natin
kayamanan mo. Oh. Ang kayamanan mo ba ng isang tao ay gamitin mo, okay, para makarating ka ng kalangitan, ay magdala sa iyo sa magbigay sa iyo ng kaligtasan. Oh, di ba? So anong sinabi naman doon sa 1 Timothy? Okay. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Riches bekamo ang dahilan o ang rason para makarating ka ng langit. Sinabi dito, charge them, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. O, kita mo yan? So, pinagbilinan ang mga mayayaman dito sa mundo na wag mapangmataas. Huwag umasa sa pera na yan na tinatawag na hindi nananatili. Oh. Alright? Hindi siya nanatili. Pero anong gagawin niya? But in the living God. So there is a difference when you trust your money against trusting God. Okay? Now, talking about salvation, pwede bagang sabihin na ang kayamanan mo ay magdala sa kalangitan? No, because here, dito, in this particular verse, charge o pinagbilinan ang mga mayaman dito sa mundo na huwag talagang umasa sa mga bagay niyan, kundi umasa ka sa Panginoon na nagbibigay niyan. Okay? Who give it us richly. Okay? To enjoy them. But ano ang gagawin? Sa verse 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Kita mo? Ang ginagamit ang gamit dapat ng pera ay gamitin mo sa pagtulong. Okay, now, if we are talking about pagtulong, help, no? Willing to communicate, willing to distribute, spiritually mga kapatid, if we are talking about it, sa Book of Acts ay ginamit po talaga ang pera, ang mga kayamanan para to distribute the brethren. So now, paano ka makadistribute ng brethren? Kung hindi ka on the first place, magkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung hindi ka magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. So nakikita ninyo, when we talk about riches, para magtulay sa iyo sa kalangitan, hindi po yan ang daan. Okay? Kundi magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. At magamit mo yung kayamanan mo para magamit para sa Panginoon. So, nakita niyo yung ibig sabihin? So, kanina, good works, money. Ang pangalawa, so yan bang magdala sa kalangitan? Pwede o hindi pwede? Hindi pwede. Okay? Kaya nga naalala ninyo doon sa Matthew chapter 19, isang mayamang binata, sabi na, Good Master, what must I do in order to have eternal life? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, go and sell whatever thou hast, kung anong meron ka, and give it to the poor. Okay? And thou shalt have treasure in heaven, and follow me. Okay? Ginawa ba ng binata yan? Hindi. So, ibig sabihin, there is a difference when you trust God or trusting your money or trusting your riches. Di ba? So, ganun siya. Pangatlo, pag sinabi mo, ano ba ang, kasi ibig sabihin ng tulay mga kapatid, ano bang gagawin mo para makarating ka ng langit? Okay? Alright? Kasi ang tao mapunta ng impyerno eh. So, kailangan niya ang tulay, bridge patungong kalangitan. Now, pangatlo, ano kaya kung sabihin natin yung utak, yung katalinuhan mo, yung Albert Einstein ang galing mo. Okay? Pwede baga iyon ay magdala sa iyo sa kalangitan, magiging sanhi ng iyong kaligtasan. Okay. In 1 Timothy chapter 6 verse 20, anong sabi dito? Kaalaman ba kamo? O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so-called. Science, edukasyon, kagalingan ng tao, kaalaman ng tao. That's it in science. So now,
yan ba kamo ay maging rason or magdala sa iyo sa kalangitan? Yan ba ang magtutulay sa iyo sa kalangitan? Yan bang magkaroon ka ng kaligtasan? So, education, okay? Edukasyon, science, ibig sabihin, mga kapatid, alam mo ninyo, sabi nga dito, science falsely so called. Alam nyo, ganito yan. In the beginning, the creation of God and science will go together. Dapat they will go along without any contradiction. Ang creation ng Panginoon, ang creation ng Diyos, ay patutunayan dapat ng science. But look what happened. Anong ginagawa ng science? Science go astray. Di ba? Look at nowadays kung anong nangyari sa science. Okay? Yan ang sinasabi sa dati nung may science congress kami noong unang panahon. Isa sa mga nasabi ko doon, science is gone awry. Okay? Is gone array. Ibig sabihin lumihis ba? Okay. Kasi kita mo, pwede mo bagang sabihin na ang tao ay nagmula sa unggoy? O, di ba? More than ang tao ay nagmula sa tao at ginawa talaga ng Diyos. Pero anong ginawa ng science? According to science, a theory of Darwinism, sabi, ang tao ay nagmula sa unggoy. Bakit yung unggoy hanggang panahon naging unggoy pa rin? Dapat nag-evolve na rin. Nagiging tao na rin siya. Pero hindi. Okay? Iba talaga ang creation ng Panginoon. Alright? So, ganon. Now, science can bring you to heaven. O, ano pa ang nasa science? Okay. Eroplano. Okay. Science yan eh. Dahil sa science yan eh. Yung eroplano, makarating kayo ng langit yan. Hindi. Kahit spaceship, hindi pwede. Okay? Patungo sa kalangitan. Hanggang moon nga lang yan eh. Oh. Nasisira pa. Okay? How about going to heaven? Dito na natin makikita mga kapatid kung ano talaga or sino talaga ang nagtutulay sa atin patungong kalangitan. Kung sino talaga ang nagdadala sa atin sa kalangitan. Now, pang-apat, ano kaya ang pupwedeng gawin na ang tao ay makarating ng kalangitan? How about law? O, sabihin mo, Brother Aris, how about law? The law. Law of Moses. O, baka naman pwede na talaga yung magdala sa atin sa kalangitan. The law of Moses. Biblical na yan eh. How about religion? O, how about paging relihiyoso mo? O, tingnan natin. Law of Moses baka mo? Masunurin ka sa batas. Sabihin mo, you can go to heaven because you follow the 10 commandments of God. Remember, the law of God is not just 10 commandments. It composed of many laws. Alright? The law of Moses is divided into 3. The civil law, the ceremonial law, and the moral law. So we will talk about moral law. Yung law of the 10 commandments that is in moral law. Ano sabi doon sa Romans chapter 10 verse 4? Law ba ka mo? Batas ba ka mo ni Moses para makarating ka ng langit? Tingnan natin. Okay. Romans chapter 10 verse 4. Ano sabi? For Christ is the end of the law. So yan ba ang magiging rason mo ngayon? Yan ba ang magiging kaparaanan mo ngayon? Ang magtutulay sa iyo sa kalangitan? Hindi ka makarating ng langit, mga kapatid. Why? Because for Christ is the end of the law. So there is a difference between when you talk about the law of Moses or the law of Christ. And the law of Christ means the law of faith in Christ, not the law of Moses. Brother Alice, how it happens? Bakit ganon nangyari? Na hindi na pwede ang batas ni Moses sa panahon ngayon para maligtas ka? Very simple. Galatians chapter 3. Okay. Galatians chapter 3. Anong sabi doon? Galatians chapter 3 at sa verse 23. Ito ngayon ang paliwanag. The law of Moses
against the law of Christ. The law of Christ means the law of faith in Christ. Ano sabi? But before faith in Christ came, ang ibig sabihin dyan, we were kept under the law. O, kita mo yan? Before faith in Christ came, o before Christ came, ang ibig sabihin, we were kept under the law of Moses. Okay? Law of Moses muna. Yun ang tinatawag na sa pag-aaral natin sa the dispensation. Okay? May kanya-kanya kapanahonan yan eh. The law of Moses, panahon noon, against the law of Christ in faith sa panahon ngayon. Okay? But before faith came, we were kept under the law. Shut up. Ano yung shut up? Ang shut up sa Tagalog talagang tumigil ka. Huwag kang mag-ingay. Parang ganun. Pero sa Biblia, ang ibig sabihin ng shut up means hinold ka muna, dyan ka muna. Kumbaga lang kapanahonan ng kaligtasan ng unang panahon by the law of Moses. Pero, ano sabi dyan? Shut up unto the faith which should come, which should afterwards be revealed. Okay? We are under the law. We are kept under the law in that time. Shut up. Hindi mo na pinakita kasi ang kaligtasan ng Panginoon ay mystery yan eh. Hidden yan ng unang panahon eh. Okay? Which afterwards be revealed. I-reveal ng Diyos yung pananampalataya kay Hesukristo. Okay? Wherefore, okay, tama yan? The law, o law of Moses, the law was our schoolmaster. Schoolmaster means hinahanda ka. Okay? Parang eskwelahan ka. Okay? Hinahanda ka sa real world na parating sa'yo. Na real world of works or job, ganito, ganyan. Ganun ang school eh. Ibig sabihin ng schoolmaster eh. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Okay? To bring us unto Christ that we might be justified by faith. Yan. Nakita niyo ngayon ang purpose ng law? Ang purpose ng law of Moses, hinahanda ka lang. Hinahanda ka patungo kay Hesukristo. Na pag dumating na si Hesukristo, siya na ngayon ang kaligtasan sa panahon ngayon. Hindi na yung 10 Commandments. Hindi na yung commandments ni Moses. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, we must be saved by faith in Christ. Yan. Kaya nga ang ibig sabihin doon sa Romans chapter 10 verse 4, sinabi natin kanina, for Christ is the end of the law of Moses. Law of Moses to. Anong purpose ng law? To bring us unto Christ. He is just as school. Hinahanda ka sa pagdating ni Jesucristo. Bakit ano bang ginawa sa unang panahon? Sa unang panahon kasi mga kapatid, pag nagkasala ka, andyan yung magbayad ka ng kasalanan. Yung tinatawag na sin offering. By faith in the law of Moses, ginawa mo yun. Kaya, nagdadala ka na kumakatay ka ng hayop, pambayad ng iyong kasalanan. Sin offering, burnt offering, whatsoever. But when Christ came, His blood is the final atonement natin. Final na pambayad sa atin para sa ating kasalanan. Kaya by faith in Christ na namatay siya sa iyo para sa atin, doon tayo ngayon maligtas. Nakita niyo yung pagkakaiba. Kaya nga sabi doon sa Galatians chapter 2 verse 16, ito na. Knowing that a man is not justified by the law or by the works of the law. Sa panahon natin ngayon, a man cannot be justified or cannot be saved by the works of the law. But by faith in Christ Jesus. Yan, nakita niyo pagkakaiba ngayon? Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. Okay? For by the works of the law shall no flesh be justified. Sa magitan kasi ng paggawa ng batas, sa panahon natin ngayon, shall no flesh be justified. Wala talagang maligtas. So, ngayon, balik tayo sa tanong. Ano ngayon ang nagtulay sa iyo sa kalangitan? Batas ba ni Moses? Hindi. Sa panahon natin ngayon. Bakit? Yan tinatawag na mayroong kapanahonan ang mga bagay. Dispensation ang ibig sabihin. The law of Moses is not applicable sa panahon ngayon. In order for us to be saved at magkaroon tayo ng kaligtasan at maitulay tayo mula sa lupa patungo sa kalangitan. Or the way of salvation. So, ano ang nagtulay sa atin ngayon? Works ba kamo?
Hindi pwede. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Riches ba? Doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Okay? Who gives us richly all things to enjoy. Hindi pwedeng riches. Education ba? Science. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane babblings and oppositions of science falsely so called. Okay? Law of Moses ba? Okay. Paging relihiyoso mo by the law of Moses, hindi pwede. Bakit? Romans 10 verse 4. For by grace are ye saved. For Christ is the end of the law. Okay? Sa Galatians chapter 3 verse 23 to 24 and 25, nakikita natin ang purpose ng law. Okay? Nakita niyo mga kapatid? I hope it will be clear to us. You cannot be saved by in any of these four. But John chapter 6 verse 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. Sino ang nagtulay sa atin? Sino ang nagdala sa atin patungo sa kalangitan? Ano sabi na? I am the way, sabi ni Jesucristo, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. So si Jesucristo lamang ang tulay natin patungo sa kalangitan. Not works, not riches, not science or education, not either the law of Moses. Okay? Yun pong bridge illustration natin. Sino ang nagtulay sa atin? Kundi si Jesus Christ lamang. Paano? By faith in Christ. Okay? I am the way. Ako ang daan, sabi niya. Hindi yung works, hindi yung money, hindi yung education, hindi yung law. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, sabi ni Jesus Christ. Papaano? By faith in Him. Papaano ang faith? Yun ang tinatawag sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen? So yun pong ibig sabihin ng ating kaligtasan, mga kapatid, by bridge illustration. Whosoever of you want to be saved, gustong magkaroon ng kaligtasan, simple lang po yan, sa magitan lang ng panalangin. Paano ba manalangin para magkaroon ng kaligtasan? Simple lang. Parang ganito lang yan. Ako po si Ariston Vergara Potot, ganito ganyan. Lord, ako po'y inaamin na ako'y makasalanan. At patawarin niyo po ko sa aking kasalanang iyan. Sa hindi pagkakilala kay Jesucristo at sa naman akong kasalanan mula kay Adam. At ngayon, ako'y nananampalataya kay Jesucristo na siya lamang ang aking makapagligtas ng aking kaluluwa sa kapahamakan sa impyerno. At ngayon, tinatanggap ko siya na bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking puso. Salamat o Diyos sa kaligtasan iyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganyan po ang kaligtasan by prayer, mga kapatid. Amen. I hope you learn something today. How to get saved by bridge illustration. Who bridges us to God? Simply. Very simple. Ang Panginoong Jesucristo lamang. No more, no less. Not works, not money, not education, not the law of Moses, but by faith in Christ Jesus. All of these things. Okay? Yung mga ibang mga bagay na yan, hindi yan ang makapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Amen, mga kapatid. Praise God, to God be the glory. Please subscribe. Kung sino mang nakakita nito, subscribe and learn more. Okay? Next week, bukas ang pag-aaralan natin ay eternal security of salvation. Once you are saved forever. Amen? God bless you and be blessed. To God be the glory in the name of the Lord Jesus Christ our Lord and personal Savior. Amen, mga kapatid.